Narinig mo na ba ang tanong na ito? Paano kung naging parte ng Estados Unidos ang Pilipinas, gaya ng Hawaii? Isipin mo sandali, wala ng passport pag gusto mong pumunta sa New York, ang piso ay dolyar na, at baka may pagkakataon pang ang basketball team ng Pilipinas ay nakikipagbakbakan sa NBA. Nakaka-excite, pero teka, anong klaseng buhay kaya ang meron tayo kung ganon ang nangyari? Balikan natin ang kasaysayan. Noong 1898, matapos ang Spanish-American War, napasailalim ang Pilipinas sa Estados Unidos. Pero hindi katulad ng Hawaii na naging official state noong 1959. Tayo ay nanatiling koloni hanggang 1946 bago tuluyang binigyan ng kalayaan. Pero paano kung hindi tayo naging independent? Paano kung tuloy-tuloy tayong isinama bilang ika-51 na estado ng Amerika? Unang malaking epekto, ang ekonomiya. Kung naging parte tayo ng US, baka wala tayong piso ngayon. Ang ginagamit na sana natin ay dolyar, at posibleng mas mataas ang sahod at mas mura ang presyo ng mga imported na produkto. Imbes na overseas Filipino workers ang tawag sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa abroad, baka simpleng Filipino-American workers na lang. At eto ang nakakagulat, hindi na siguro masyadong laganap ang brain drain, dahil ang mismong Pilipinas ay isa na ring Amerika. Pero hindi lahat magandang balita. Isipin mo, ang mga natural resources natin tulad ng ginto, langis, at malawak na lupaing agrikultural ay posibleng mas matagal nang na-exploit ng mga malalaking kumpanya ng US. Baka hindi ganun kalakas ang identidad natin bilang Pinoy, kundi mas malakas ang pagyakap natin sa kulturang Amerikano. Baka ang festa, letson, at jeepney ay hindi na lumaki bilang simbolo ng kulturang Pilipino, kundi unti-unting nawala. Isa pang twist, politika. Kung naging estado tayo, baka may mga senador at kongresista tayong nakaupo sa US Capitol. Isipin mong may Senator Santos o Congresswoman De La Cruz na nakikipag-debate sa Washington EC para sa karapatan ng mga Pilipino. At syempre, may tsansaring magkaroon ng isang Pangulo ng Amerika na may dugong Pinoy. Ang tanong, handa ba tayong makita ang Pilipinas bilang bahagi lang ng isang mas malaking bansa at hindi bilang sarili nating republika? Sa usaping militar, siguradong mas matindi ang impluensya. Ang Pilipinas ang magiging pinakamalaking base ng US sa Asya. Malamang na noong World War II, hindi lang tayo simpleng battlefield, tayo mismo ang frontline ng Amerika laban sa Japan. At sa kasalukuyan, sa tensyon sa South China Sea, mas agresibo sigurong dinepensa ng US ang ating teritoryo dahil parte na tayo ng kanilang bansa. Posibleng wala na ang issue ng EDCA o Visiting Forces Agreement dahil natural lang ang presensya ng tropang Amerikano dito. Pero ito ang pinakamalaking tanong. Ano ang mangyayari sa pagkatao natin bilang Pilipino? Marahil mas mataas ang standard of living. Pero baka kapalit nito ay ang unti-unting pagkawala ng ating wika, tradisyon, at natatanging kultura. Isipin mong ang mga kabataan ngayon ay lumaki ng hindi marunong magtagalog o Cebuano, kundi purong English lang ang alam. O kaya'y ang Filipino pride na palagi nating ipinagmamalaki, baka matunaw na lang sa ilalim ng American identity. Nakakatuwang isipin na posibleng mas mabilis ang pag-unlad natin kung naging state tayo ng US. Pero sa kabilang banda, baka nawala rin ang ating kasarinlan at pambansang pagkakakilanlan. Ang tanong ngayon, alin ang mas mahalaga? Ang bilis ng progreso o ang sarap ng pagiging malaya at may sariling pagkatao bilang isang bansa? Ikaw, anong pipiliin mo? Mas gusto mo bang ang Pilipinas ay naging 51 state ng Amerika? O masaya ka na pinili natin ang landas ng pagiging malaya kahit mas mahirap? Kung naintriga ka sa ganitong klaseng katanungan, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-share ang iyong opinyon sa comments. Gusto kong marinig kung para sa iyo ba mas magandang naging parte tayo ng US o masaya ka sa kasalukuyang realidad. Ito ang Pinoy What If, kung saan binabaliktad natin ang kasaysayan at iniisip ang mga paano kung na tanong na walang kasiguraduhan, pero punong-puno ng posibilidad.